Good day mga idol, welcome back sa ating channel. So in this video, update ko kayo kung kamusta na yung ating yard. So sa Pinoy Backyard Farm. So ito yung mga alaga natin guys, mga guinea fowl. Medyo madami na sila, yung iba mga sisiw nandun pa sa kulungan. So hindi pa natin ma-release kasi medyo maliit pa. Then meron din tayong mga Peking duck. Ayan, so itong Peking duck natin galing to sa Cotabato. So itlog yung binili natin. Ayan. Then napisa, then dumami na. Ayan. So ito yung naka free range dito sa ating yard. Ayan. 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 So pakita ko sa inyo mga idol. Ayan. So ngayon punta tayo sa ating naka-enclosure or naka-room. So ngayon, yun yung ating Chinese silky. Then ito naman yung ating Shamo. So ito yung broodcock. Shout out kay GM Backyard. So ito yung broodcock na galing sa'yo. Ito yung sisiw pa lang. Then tayo nang nagpalaki guys. Ito naman ang anak ni Ibana at saka ni Megatron. Yan, si Dona. Then dito naman sa kabila, dito yung ating mga ito yung ating silky. Silky, yung ating chabuhin na may mga sisiw. Ganyan pala. Then ito naman yung para sa ating mga kalapati. Then ito yung sisiw ng yung anak ni natin Dona at saka yung GM Backyard galing. So matira matibay dito tayo mga idol para nakakasiguro tayong malalakas talaga at saka survivor yung mga manok natin. So ito naman yung ating original tikling. Ito yung anak ni Megatron at saka Ibana. Ito yung natira sa atin na lalaki na anak nila Megatron Ibana. Ito yung kapatid, nakakatandang kapatid ni Dona, yung kanina. Then si Ibana naman, so nag-back to mama tayo mga idol. So itong anak ni Ibana cross natin para makapalabas tayo ng mas yung malaking side na dugo kay Ibana. Then dito sa yard mga idol, yung plano ko is i-divide yung area para ma-separate ko talaga. Like dito gusto ko mga idol, ito nilagyan ko na ng tali para ito yung guide natin para lagyan ng bakod para isang kulungan pwede siyang lumabas at saka gumala. Yan may mga na tali, may mga lubid na mga idol para example ito. So from dyan tatakpan natin tayo, lalagyan natin din parang dito din, parang sa labas lang ba. So pwede silang lumabas, then mag range sila. Every enclosure may ganyan para ma-utilize natin yung area. Then medyo kasi ito hindi pwede natin i-pre-range to kasi mga manok sila, pwede silang mag-crossbreed. Ayaw naman natin na cross, gusto natin pure breed yung breed natin. Kumpara doon sa guinea fowl, yung guinea fowl kasi flock yun. So pwede na yung may inbreed ng konti, then i-fuse ka lang ng ibang dugo every ilang years, fuse ka lang ng new blood. Then doon sa Peking duck same rin. Kumpara sa manok kasi mag-aaway yung mga cocks. So kaya medyo nakasiparate talaga.
Ito naman, so ito yung plano ko mga idol. So ito, yan o. Ito yung enclosure na gagawin natin para sa Guinea Fowl at saka pabo. So kasi, tingnan nyo. Yan, para makulong sila. Para di, kasi yung sa labas kasi, dyan, yan ilalagay natin yung mga rasa. So yung Peking duck naman mga idol, dito sa side na to. Peking duck at saka gansa. So Peking duck, gansa yung magkasama kasi medyo common sila ng mga behavior or habit kasi mga water, mahilig sila sa water. Itong Guinea Fowl at saka pabo, same din ng so pwede natin siyang same kasi di naman sila magko-cross. Yan. Then dito naman ito may sisiyo tayo dito. Shamo, pure shamo yun. Ito naka pre-range lang yung mga sisiw. Hindi, ito yung mga nakakagala. Ito yung anak ni Dona. Ito yung anak ni Dona, yung kanina. Stag. Yan mga idol. Yan, isa lang yung kasi dalawa yan, yung isa binigay ko kan Boss Salbami. So shout out nga pala kay Boss Elmer Salbami. Shout out boss. Then shout out kay JM Backyard. So yung kapatid nito mga idol nandun kay Boss Salbami. Kaso nga lang medyo nadisgrasya talaga, na lumpog. So pinayuhan ko na lang siya na katayin na lang kasi sayang naman yung feeds natin. Then wag na natin keep mga idol yung mga sakitin. Kasi part na ng kaling. Yung kapatid nga nito, yung babae, so nakita ko naman na medyo yung anemic, medyo di masyadong maliksi. Kinatay ko na para di na tayo makapag-keep, sayang din yung panahon. Then kapag breed natin, makabreed nga pero sakitin naman. So yan mga idol ito yung nakip natin, mga sisiw pa lang. So hiniwalay ko na, di naka-range lang dito sa loob ng kulungan niya. Hindi talaga yung free. Basta na dito sa enclosure, free lang siya lang isa. Walang mga ganyang ito medyo malaki ng konti diyan. So siya kaya ito nakakagala lang mga sisiw para makita natin kung yung matibay, yung keep natin. So ngayon mga idol, pakita ko sa inyo yun naman yung mga rabbit natin. So dito yung mga parents na ito yung mga lalaki. Ito mga baknat kay Boss Salbami galing. Then dito may doe. Then ito back. So dalawang back, then tatlong doe yung galing kay Boss Salbami. Ito naman yung mga yung para share natin. So every may anak kasi inibigyan ko si Boss Salbami pa as share niya. So ito yung ating share dito, mga babae, mga 5 months babae to. Then ito naman mga lalaki. So may tracing tayo, may family tree doon sa Canva para ma-avoid natin inbreeding. Ito naman yung mga nanganak mga idol. Meron tayo ditong rabbit, mga kids. Ito, tulong pa yung isa. Yan. Oops, mga idol. So 4 lang. Uy. Talon-talon pa. Ito yung mama. Dito naman sa kabila. So medyo sabay. Una yung nasa kabila din, ito naman sumunod. Ito yung una pala, then sumunod naman. So yan mga idol. Isa dito, 4 din. May dalawa dito sa katago, dalawa. Try natin ito. Ito mga idol, white to. Kunin natin yung yung mga idol. Ito yung napak. Cute to. Yeah. So 4 lang, taga-4 yung anak, medyo konti. Pero sige na lang. Namatay kasi yung yung dalawa. 6 sana. So ito naman yung share din natin na ito yung babae. Ito lalaki. So di pa natin na separate yung lalaki babae. So magkapatid tong tatlo mga idol din yun sa kanina.
Hindi sila magkapatid.